Hello, what's up? Ganito na ba manok mo? Bulto? Pwes, kung hindi pa, para sa'yo ang video na to. Tapusin mo hanggang sa dulo. Tara, let's go! Hello, what's up? Good morning mga ka-warbirds. Ito na naman tayo muli. Nagpabalik, JTV. Ayun. Welcome pala sa aking munting YouTube channel. And by the way, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit like, share, and subscribe mga ka-warbirds kung gusto mong malaman ang mga sekreto kung paano mag-alaga ng mansabong na manok. Share ko sa inyo yung aking mga kaunting nalalaman. Ayun. At diretso na tayo sa ating munting talakayan for today. Yun ang paano nga ba pabukahin o pabultuhin yung katawan ng alaga nating pansabong na manok. Well, dito sa aking backyard, simple lang yung ginagawa ko. Simpleng paraan pero epektibo. Para sa akin sa experience ko. Example, mag-start ako ng Sunday. Sa umaga, konti lang yung binibigay kong pagkain para sa kanila. Tapos sa hapon, hindi ko na sila pinapakain. Tapos mga bandang alas 7, alas 8 ng gabi, pinupurga ko na sila. Kahit na nung klaseng pamurga, pwede. Epektibo yan. Isang tableta bawat manok. Bakit ba tayo nagpupurga? Para mawala yung mga internal parasites katulad ng mga bulate sa loob ng katawan ng ating mga alagang manok. Kasi sila, kung hindi ka magpupurga tapos may bulate yung alaga mong manok, lahat ng mga binibigay mong vitamins, pakain, ganun, hindi tatalab. Kasi inaabsorb lang ng bulate. Yun. Sa Monday naman, kinabukasan, paligo. Papaligo ako ng manok dito pagkatapos kong magpurga. Ginagamitan ko ng shampoo. Bakit ba tayo nagpapaligo ng manok? Kasi kung pamurga, para sa internal parasites, yung paligo naman na ginagamitan mo ng shampoo na pang manok is para yun sa mga external parasites katulad ng mga kuto at kung ano-ano pang ibang insekto na dumadapo sa ating alagang manok kasi hindi sila nakakatulog ng maayos, stress sila, kamot ng kamot, ganun. Pagkatapos ko namang paliguan, binibigyan ko ng vitamin B complex, dalawang klase, pinaghalo ko yung dalawang klase. Yung isang vitamin, meron yung mataas na content ng liver extract. Tapos yung isa naman, may amino acids, tapos muscle enhancer. 0.3 ml dito sa may pitso. Yung sa may malaman na parte ng pitso, sa gilid. Epektibo yun sa akin based sa aking experience. Yun. Kung gusto nyong malaman kung ano yung ginagamit ko, pwede kayong mag-comment dyan sa comment box. And then sa Tuesday naman, umaga, pagkatapos nilang kumain, binibigyan ko sila ng B50, isang tableta bawat manok. Pagkatapos sa hapon, mga bago sila kumain ulit, mga 2 hours before feeding sa hapon, pinapakaskas ko sila. Pinalalakad, nilalagay ko sa limber na may balat ng mga mais, ganun. Bakit ko ba ginagawa yun? Kasi yun yung tinatawag nating stretching. Kasi binibigyan mo na sila ng vitamins, tapos yung mga muscle nila, gumagalaw na yan. Ibig sabihin, dapat mo rin yang pakaskasin para hindi manibago yung katawan nila. Kumbaga, para rin sa tao, nagte-take ka ng yung mga bodybuilder, yung ganun, mga high protein, mga ano-anong vitamins na ginagamit nila para pampalaki ng katawan. Pero at the same time, nag-e-exercise sila, nag-e-stretching para hindi tumigas yung mga katawan, yung mga muscle. At sa Wednesday naman, nagbibigay tayo ng calcium. Yung calcium para sa buto. Tsaka energy booster din yun. Isang tableta bawat manok sa umaga pagkatapos nyong pakainin. At sa hapon, pinaka-exciting na para sa akin, pinaka-exciting na part ng pagpapabuka ng katawan ng alaga nating manok is yung sparring. Sparring time kasi doon mo na makikita kung ano yung
abilidad o performance ng alaga mo pagkatapos mong bigyan ng mga vitamins. Dapat i-record mo yun. Sa akin dito, nire-record ko. Tinatandaan ko kung before ko sila i-spar, tinitimbang ko. Pagkatapos tinitingnan ko kung anong araw yun. Kasi may ibang manok na yung tinatawag nating on and off yung performance nila. Kaya dapat tinitingnan nyo rin yun. Spar natin sila mga 2 bitaw hanggang 3 bitaw. At bago nyo i-spar pala, huwag nyo kalimutan, baka mahaba na yung kanilang tahid, lagyan nyo ng gloves for safety. Ganun. And then sa Thursday, the next day, pahinga. Pahinga lang. Diyan lang sila sa cording area. Ganun. Palakad-lakad lang yan. Papahinga. Wala yung bibigay na vitamins. At sa Friday naman, B50 ulit. Isang tableta bawat manok. Ganun lang, isang B50. Pagkatapos nun, yun lang. Lagay nyo lang sila sa cording area. Hayaan nyo lang sila dyang maglakad. Kasi papahinga po yan. Kasi masasakit po yung katawan nila galing sa spar. Kasi the next day, Sunday, pahinga lang sila sa umaga. Sa hapon, spar natin sila ulit. Yun. Ganun pa rin. Spar natin sila, mga 2-3 bitaw. Huwag niyong kalimutang maglagay ng gloves kung mahaba na yung kanilang tahid. At ayun nga, natapos natin yung unang linggong programa, Project Bulto. Ano nga ba yung ginawa natin? First, Sunday, purga. Monday, ligo, turok. Tuesday, B50, tapos kaskas. Wednesday, calcium, tapos spar sa hapon. Thursday, pahinga. Friday, B50 ulit. Tapos sa Saturday, calcium at kaskas ulit sa hapon. And then Sunday, pahinga sa umaga at saka spar naman sa hapon. Yun yung unang linggo ng ating Project Bulto. At kasi yung unang linggo, hindi mo pa makukuha yung agad yung bulto. Laki, tamang sukat ng alaga mo. Kaya, ibig sabihin, start na naman tayo ulit. Monday, the next day. The next day after 1 week. Monday, ligo na naman ulit. Bakit ba pinapaliguan natin? Of course, para maging presko, komportable sila. Ganun yun. Pakatulad rin ng tao, naliligo araw-araw. Ganun rin yung manok. Dapat paliguan nyo, wag lang araw-araw. Ligo, tapos turok pa rin. 2 klase, 0.3 ml doon sa pitso. Tapos sa Tuesday, B50 at saka pakaskas sa hapon. Wednesday, calcium, tapos sa hapon, spar. Thursday, pahinga ulit. Friday, B50. Saturday, calcium, at saka pakaskas sa hapon. And then Sunday, pahinga sa umaga. And then, spar ulit sa hapon. Yun. At natapos na natin yung 2 linggo. At kung hindi nyo pa talaga nakuha yung kasi may mga ibang manok na yung ibang klase ng manok na matagal talaga pabukahin yung katawan nila. Kasi klase-klase yung body characteristics ng mga manok. Kaya, gawin nyo lang paulit-ulit. Mga sa loob ng 3 o 1 buwan, makikita nyo na yung resulta. Huwag nyong madaliin na mga ka-warbirds kasi pag minamadaliin nyo, hindi maganda. Para sa akin, minamadali ko noon, before, madali ako pabukahin yung katawan, pero yung resulta, hindi. Nagiging inutil yung alaga ko. Kaya hindi ko talaga sila minamadaling hindi ko talaga minamadali yung pagpapabuka ng katawan nila para iwas na rin sa pagka-inutil. Pagka-iwas sa bulok. Bulok. By the way, yung drinks pala nila sa umaga, may vitamins yun. Kasi klaseng multivitamin sa tubig. Konti lang para hindi naman masyadong matubig yung kanilang katawan. Tapos sa tanghali, pag plain lang na water, tapos hapon naman tubig na naman na vitamins pa rin. At sa pagkain naman, style ng pagkain ko dito, yun yung pinakasekreto ko na parang natural yung pagbulto o parang dandahan yung pagbulto ng katawan nila is through wet feeding. Yes.
wet feeding guys, kasi pag wet feeding mabilis matunaw yung kinain nila. At saka meron nga tayong kasabihan, pag mabilis matunawan yung alagang manok, mabilis rin yan pumatay. Ganun. Kaya wet feeding para mabilis silang matunawan. Pag mabilis matunawan, mabilis din silang magutom. Pag mabilis magutom, mabilis din silang kumain. Ganun yun. Basic. Tapos yung pagkain nila, 50-50. Hindi katulad ng iba, may 70% na grains, tapos 30% na high protein. Yung sa akin dito, 50-50. 50% na grains, 50% na high protein pellets. Yung high protein talaga, yung ginagamit pang conditioning kasi yun yung mataas sa protina. High protein. Tapos yung sa grains naman, mga ginagamit ko yung mga Derby Slashers, yung mga 18 kinds, 21 kinds. At ayun nga mga ka-warbirds, yun yung ginagawa ko dito sa aming backyard. Yung simpleng project bulto ng katawan. Project bulto, nilagyan ko na ng title. Simple. Para sa akin simple Ewan ko lang sa inyo. Yung simple ba yun. Pero tinitaya ko sa inyo pag ginawa nyo itong aking style or aking project bulto. Tinitiya ko sa inyo, maganda ang kalalabasan ng ano ba tawag? Kalalabasan ng project. At salamat na rin kasi nanood ka. At kung nanood ka man, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit like, share, and subscribe ko Warbirds at pag-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ating i-upload in the future. Ayun. Thank you ng marami. At yun mga ka-Warbirds, maraming salamat at hanggang sa muli. Ako nga pala si Gigi of JTV. Paalam!